Hello guys, good morning. Magandang araw, magandang umaga sa inyong lahat mga kakugi. Another day, another blessing. Yes. Guys, ngayon dito sa amin sa Cebu, ang ganda ng panahon. Ang init. Diyan sa ibang bansa, alam ko winter dyan, snow, grabe. So sa lahat ng sa ating bansa mga kakugi, sa iba't ibang lugar dyan, habang nanonood kayo, sana nasa mabuting kalagayan lang kayo ngayon guys. Guys, special tong episode na ito kasi may kakausapin tayo guys. Ako, magaganda ang breeding nito. Napag-alaman ko ito guys nung magbisita sa ating si Boss Linlin Amores. Yan, yung hinahanap ko na mga itim dila, nandito daw marami. At saka yung pang mga iba-ibang mga linyada na mga authentic. So makikita natin mamaya guys. Titingnan natin. So wag kayong kakalas, huwag kayong maglipat ng channel mga kakugi. Sa lahat ng hindi pa nakapag-subscribe, click subscribe. Subscribe naman mga kakugi para dadami tayo dito sa ating channel. So yun guys, hantabayanan nyo ang buong episode na ito. Amante kamay. Sikat ng ligkar ito. Guys, mga kakugi, ito katabi ko ngayon si Tatay Prido. Tatay Prido. Oy, kumustahan na ang atong mga viewers? Kaway-kaway lang. Ayo, mga kaliwat ni Lapu-Lapu. Mga kaliwat ni Lapu-Lapu. Ano apelyido ni Matay? Sadyo. Sadyo? S-A-D-I-O. Sadyo kabansa kung naarpa na radyo. Radyo. Is lang. Es lang. Yung bang mga sadyo taga Lapu-Lapu? Dili, taga Negros, boss. Saan ka sa Negros? San Carlos City. San Carlos City. Oo, kami pagpupunta kami ng Bacolod, daan kami San Carlos City. Anak. So imported imported from Bisaya. Negros. From Negros to Lapu-Lapu. No? Black cats pero dila itong dila. Kada. Pro la og laway. Dili. Boss, ano bang papel mo dito sa sa farm ni Doc? Kuwara ka nang kabuhi bang manok na Ikitigdakop. Tigdakop. The same time mura ka gwardiya. Ana. No, ikay bantay. Ako'y bantay. Ilan kayo dito sa farm na nagwo-work? Duha? Duha rame. Ikaw O kang hangler kanang tiglaw. handler og tiglaw. Oo. Wala siya karon diri na. Wala. Nilakaw pa. May nailakaw. So, ulitaw to. Yan ay mga pamilyado na to. Kasi Sunday ngayon, baka family day, gisuri sa pamilya. Di po siya maka lakaw lagyo kay may kuantes manok. Siya may hangler. So itong kaning payaga, diri ka puyo. Dari mi po yo. Ari mo tulog. Stay in ka diri. Stay. Kamusta naman ang pagmamanok dito ni Doc? Okay lang? Okay ron. Okay ra. Okay ta. Guys, inihintay pa namin si Doc kasi yung oras na set namin alas 3. Wala pa namang alas 3. So, naon na tayo guys kasi tinuntun ko pa yung lugar ba. Kaya naon na ako ngayon dito. Ito yung naabutan ko si Tatay Prido. Alfredo. Kapangalan siya ng papa ko. Tatay Prido Sadyo. At sikat din si ko. Ato sa ning pasikaton imong mga kuyog diri. Kana. Kinsay mga pangalan ni ron? Next. Kinsay pangalan mo busing? Michael. Pilido? Limpangog. Kanang Limpangog daghan kanang sa Lapu-Lapu. Di ba? Lumad nga taga Lapu-Lapu, kaliwat ni Dato Lapu-Lapu. Murag ana jud. Unsa man ka diri sa farm? Sa una kami handler diri. Kamo duha kaning usa. Nya karon Kuan mi giputbol. mga butan siguro. Ana yun. Tunga butan. Katunga di. Oo. Sige. Kasi pangan?
Michael. Dai, si Michael. Kaning usahay mong partner, nagiputbol sad. Remart Berami. Oh, birami sa mo daghan kay mga birami dire. Dire po kasawa na farm. Oh, diri bugo. Dungan mong football. Wala. Ako ra tato gibabilin niya ni undang ko lang kay. Ako yung Di mo ko ganahan nga makuan sila ba mahawa ba. so ni Kuya lang ka. Oh. Sige ana yan. Pero at least makatambay ka punta dire. Oh, Are ra may tambayan po. Oh, ayahin po dire no. Hangin ba? Kaning usa kada kog lawas yawa. Singani mo do. Israel Garso. Garso. Pro di. Alias Negro. Ha? Alias Negro. Anong negro man nga puti man ka? Puti gipon. Kani murag mo gini kaliwat lapu-lapu siguro. Kani. Pagumangko na. Pagumangkon eh. Pagumangkon. Pagumangkon sa tuhod. Sa alapalapa. Sa tingani mo? Israel Garso. Gisrel, sorry na po Kalabis Farm. Hayahay po. Ayahay. Ayan. So guys, while waiting kay Doke, ayan, ikot-ikot mo tayo. Tingin-tingin muna tayo sa mga manok ni Doke dito, mga kakugi. Guys, mga kakugi, meron akong ipapakita sa inyo, meron akong ipapansin sa inyo, mga kakugi. Ito, naiibang tipi. Tingnan nyo mga kakugi. Plastic na tarima, ginawang tipi. So ito yung makikita natin. Yan. Marami to dito guys. Ang Lapu-Lapu kasi mga kakugi, nandito yung Mactan Export Processing Zone, MEPSA. Sabi nila Tatay Fredo, parang ito daw ay tarima na plastic. So sa tansya ko mga kakugi, baka galing sa sa MEPSA. So tingnan nyo, okay kayo no? Yung length niya, yung haba, saka yung width niya, okay talaga. Comment down below mga kakugi kung naka-experience na kayo ng ganitong klaseng TP, kung epektibo ba to. Kasi plastic, pero makapal na plastic. Hindi ito hindi manipis pakinggan nyo. Di ba? Makapal na plastic. Sabi nila doon, ni Michael at saka ni Tatay Fredo, matagal na daw to. So, yan makikita nyo guys. Saka, kung makikita nyo mga kakugi, nandito kami ngayon sa Lapu-Lapu City residential area, pero may open space. Dito nakalagay yung mga manok ni Doc Cliff. Ayan, abang-abangan natin siya mamaya guys, pagdating niya para makausap na natin mamaya. Ayun, Nana, coming na. Nana. Tara na ito, parada. Atro na sa parking dito. Doki! Mas labo ng backyard ng kuha dito. Okay. Mga kakugi, si Doc Cliff Canton. May hapon yun diha. Yami dito sa amuang malukan in town. Nagsamok-samok ko ngayon guys kasi Sunday ngayon, family day, kaya sumingit tayo. Buti na lang pinag-unlakan tayo ni Doki. Doki, wala may makaabala Doki. Okay ra kayo eh. Liper bigla mo bisita sa Dok, itong hinawakan ko ngayon, anong linyada to? Pwede ma-explain mo, Doki? kuan ito mga Timberlane Gilmore hats sila. Imported Timberlane Gilmore hats. Alvin Rhodes. Yung kaibigan ko yung huminto na siya sa pagmamanok. Naka-import siya together with Doc Elmo. Naka-import din siya, then imported ang SART. So napatuloy ko. So na-maintain ko as pure. So ito lang ginamit ko as base kasi lahat ng mga iba't ibang linyada ko dito ko i-cross. Silbi, isa lang ang crosses, isa lang ang hats na ginamit ko. Our common, Timberlane Gilmore, i-cross ko sa mga domes, nga dark-legged kasi may Calidome din ako. And then, i-cross ko rin sa yung Kelso ko na nagtubak ng Grand Legs. So, sa Gilmore pa rin. Matanong ko, Doki, bakit yung Timberlane ang ginawa mong baseline dito sa manukan mo? Ano bang katangian nila? Kasi typically for Timberlane, kasi hats din sila, so naturally heavy bone din sila. No?
So yun naman talaga ang base siya sa malakas impact ba pag heavy bone sila, lalo na pag cock na sila. And then matalino din sila, parang adaptive style. Iwan ko ba, hindi ko ba explain ano ba talaga yung origin niya, bakit matalino, no? Oo. But to know the fact that Gilmore siya na family, na hatch, talagang magaling ang Gilmore. Actually mga Kogi, marami ng mga breeders, hindi lang sa Cebu, kundi sa ating whole Philippines na magandang pang cross yung Gilmore talaga. Oo. At saka nalaman ko rin kay Boss Joel Lacson sa RSL, na yun palang Gilmore at saka Macleod, almost the same feature. Oo. Nag-iba lang sa breeder, sa pangalan. Yung isa si Macleod, tapos yung isa si Gilmore, the same hatch. Kaya nag-iba lang sa pangalan, pero the same feature. Same din ang ang origin. Kasi ang Gilmore, may hatch din yan, di ba? May hatch Gilmore din hatch yan, yan, then parang ni-mix na ulit sa brown red at sa Kearney White Hackle. So parang naging 1/4 hatch, 3/4 brown red siya. Correct. Saka may iba dyan na magtataka, sabi mo Gilmore, but yellow leg, but may light na paa. Pero one thing sure mga Kogi, basta Gilmore, yung inahin, yung pulit, dark legged talaga yan. Lalo na pag na-cross mo na. Na-cross, pag Gilmore, may cross kang na Gilmore, lalabas talaga dark legged yung mga inahin. For example, ang na-experience ko, pag ang broodcock, green-legged, yellow-legged ang babae, ang anak na babae magiging dark-legged, yung anak na lalaki, magmana sa mama. magmana sa Pero nandito tayo ngayon guys kasi nung magpunta sa atin si Boss Linlen Amores, shout out kay Boss Linlen saka kay Boss Ninyo. Nabanggit ko sa kanya, boss, yung black hatch na itim dila. Which okay. Nalaman ko na galing kay Mr. Tamas kasi nakakuha ako nan way back 4 years ago sa Piñas Brothers sa Bagalnga. Okay. Tapos sabi ko kay kay Linlin, boss, meron ba tayong nagbi-breed ng mga black tank? Meron. Si Doc Cliff. Pwede mabigay yung number. So yun. Tsaka sabi pa niya siya, may maraming mga authentic na mga imported na mga materials na nandito na may galing kay Elmo. Hindi talaga galing kay Elmo, parang nakisoyo lang si Jan ko na magpa-import din siya. So nakisabay siya sa pagpa-import. Yun pala. Parang padrino si parang padrino lang si Doc Elmo. So pero ang originally yung mga manok mo is imported. Tapos dumaan lang kay Doc Elmo para magpa-import sila ba. Pero mayari talaga nagpa-import si Janko. Yun pala. So ikaw nakakuha din, boss, direkta sa kay Janko. Kay Janko. Parang F1 na yung nakuha ko, hindi na yun ang imported. Yung anak na lang. Pero pure pa rin kasi kaibigan kami, lagi akong bumisita doon. Assured ako na yung mga imported, ang mga anak pa talaga na imported yung nakuha ko, kaya pinatuloy ko na lang. Tsaka actually plano ko rin bumili kay Doc Elmo. Siya kasi ang naghahawak talaga ng mga authentic talaga na yung Timberland Gilmore, kasi sabi niya na pag maliit na Timberland, totoo pa talaga ang Timberland kasi maliliit kasi yung mga Timberland. Short-legged. Kaya nga i-cross pa namin bago namin breed out para tatangkad na sila. Kailan ba plano mo na pumunta kay Doc Elmo? Baka makasabay tayo, guys. Sabay na tayo para ma-vlog ba? Maano natin ba? Authentic talaga kay Doc. Tawagan na lang kita kasi si Doc Elmo kasi ang mga may hawak talaga na mga authentic breeds. Palagi ko kasi naririnig si pangalan Doc Elmo. Kasi magaling na breeder talaga yan, si Doc. Di ba Barili? Barili yung farm. May kaibigan ako na si Joe Grant, Tirano. Lagi siyang bumili doon. Plano ko rin, one of these days, bibili rin ako. Kasi maganda talaga. May radio ka rin? Wala pa, plano ko nga bumili. Mag-upgrade ako. Alam mo na kung anong meron dito sa iyo? Hindi radio, si Sadjo. Si Tatay Fredo, Sadjo. Si Tatay Fredo, Sadjo, eso siya. So, ang mga linyada na nandito ngayon sa iyo, Doc, Timberlane, ano pa?
Yung black may, tan, black hats. may Teng Ranyola ko na yellow-legged hats. Ken Ranyola? Teng Ranyola. Teng Ranyola. Yung Si Teng mga, is from saan? Luzon ata yan. Luzon ata yan. Kasi yung mga manok ko rin, from Janko din. Kasi yung dalawa line ni Janko eh. Yung yellow-legged hats ni Teng at saka Timberland Gilmore ni Doc Elmo. Hindi mahirap ang daan, kaya dalawa. Yeah. Pag nung huminto na siya, yung Timberland niya at saka yung legged hats, punta sa akin lahat. Oh. yung mga broadcast niya. Kaya pinatuloy ko na lang talaga yung dalawang linyada niya. Medyo mahirap din kasi parang pangit yung biometrics ba. Nag-start ako na ipakita ko sa iyo broadcast. Ito. Sige, mamaya titingnan natin. Si Janko, boss, is saan ba yung farm niya? Sa Lanao. Dito lang, malapit lang. Sa Lanao. Lanao? Lanao. Danao. So kung Danao, dito lang, dito si Danao City. Baka mapuntahan din natin yan, guys. One of these days, kasi malapit lang naman Danao. Siguro mga 1.5 hours drive. Kasi confident ako kay Janko kasi hindi talaga siya magmanok na hindi maganda yung origin ba. Kasi mahilig siya sa authentic breeds. Tama. Mga important talaga. Doon na lang ako sa kanya kasi kaibigan ko. Mahirap kasi pag hindi mo kaibigan yung breeder. Tama. Hindi ka makapili ba ng the best na mga broadcast niya. Totoo yan. Importante talaga yung kaibigan. Kasi papiliin ka lang eh. Pero sa sobra akong pumili, pinili ko yung mga magagandang broadcast para naiyak yata siya. Shout out natin kay Boss Jan. Yung kita niya, kasi pili ka lang doon, Dok. Then sabihin niya, ano ba yung nakuha mo sa akin? Pagpakita ko sa picture. So, grabe, ang ganda na nakuha mo. Isuli mo. Wag yan. Minsan maawa nga ako kasi nahiya din ako kasi pagkaibigan talaga, pili ka lang kahit saan anong gusto mo sa kanya. Kahit sino naman dyan siguro, mga kakogi. May tayo eh. May pinaka-paborito tayo sa ating mga manok, di ba? Oo. Talagang kahit anong sabihin natin, manok lang yan, pero may pinaka-paborito ka, lagay mo malapit, palagi mo nakikita. Di ba? Ganun din sa akin eh. Kung sino yung pinaka-paborito mo, yun talaga ang palagi mong naalala. Tsaka, itong mga nakita kong boss, yung bulik, saan ba yun? Ito. Kondong, Kondong. Ito anak nito sa Blueface. So may Blueface na to. May Blueface na ito. And then, proven broodcock ito. I-cross ko sa mga Timberlane. Yung Timberlane at saka anak nito, yun ang yun ang mga successful na mga... Oops, patlayo na gamay. Ganda talaga, guys. Iba talaga pag may yung hybrid vigor ba. Ang buto talaga mafe-feel mo. Tingnan niyo ang mata. Sa Blueface, pulang-pula talaga yung mata nila. Kahit 5 years old na. So ang edad nito? 5 years old na. 5 years old na to? 5 years old na. Guys, 5 years old. Pero sige pa rin. Manchicks pa rin. Manchicks pa rin. Gamit pa rin. Gamit pa rin. So, until now, na-big breed pa rin to? Kasi ginawa ko na lang talaga ng close-knit breeding. Kasi nagbili rin ako ng pure Blueface. Kasi nababae na lang kasi impractical naman pag magtrayo pa ako, magparami pa ako ng Blueface. Gusto ko lang line breed ito sa Blueface, mag-upgrade siya sa Blueface. Then lahat ng anak gawing broodcock. Kasi ang successful cross nila is Calidom line with Blueface, high-end Blueface, they cross Timberland Gilmore. Maganda ang resulta. So ang pinapure ko na lang ang Timberlane. Kasi may kaibigan naman kami na Joey Lacson din ang galing. Circle L. Circle L kasi yung kaibigan ko si Doc Picos de Bumpasil. Galing din yung Boss Picos. Galing din kay Joey Lacson yung Blueface niya. Then doon ako nakakuha sa linyada nila. Then ito, anak ito sa Blueface. Tingnan nyo guys, hindi niya... Pero nagbili na ako ng pure para dito, para for material purposes. Galing. So isa na lang talaga ang base ko, yung Timberlane. Timberlane. Mga Tapos supporting may halong breeds. Blueface. Ito, ano ba to? Wala pa tong Timberlane, Blueface pa lang. Blueface pa lang. Pero ang mga anak nito may halo na.
Oh, yung Lalagyan mga, mo na. Ito, Continuous pa rin yung breeding mo. continuous pa rin. Ilan na ang na-produce? Nagpo-produce ka ba ng early bird? Hindi ako nakaproduce sa early bird. Sa National? Sa local? Marami. Mga 200 chicks na siguro. 200. Then sa National? national Ongoing pa? Ongoing pa. May one batch na na 109 chicks na heads na first batch para sa national. So mga 2 more batches pa siguro para sa Tama, finals tama. ba. Para ma-final. So hindi ka na sa late born or off-season na breeding? Kadalasan mag-late born ako kasi peak pa talaga yung pangingitlog ng mga inahin. Then sayang naman na Ngayon, Doki, kasi usually pag nag-vlog ako ba, may i-feature ako na farm, maraming nanonood sa atin ng mga OFW. Tapos, sa atin sila, nagbe-base kung ano yung mga linyada na kukunin nila. So ngayon, tanong ko sa iyo, Doki, nagbebenta ka ba dito sa... By the way, before ko makalimutan, ano tawag dito sa farm mo? May pangalan ba to? wala namang pangalan pero pag nag-post ako Red King Farm Ayun. Dito sa Red King Farm, nagbebenta ka ba dito? Actually hindi pa ako nagbebenta pero plano ko pag naparami yung production ba, ibenta ko na rin siguro. How about sa mga straight breed natin pang materials, nagbebenta ka? For example, sa Timberlane, kung mayroon kang straight breed niyan, baka mayroon kang mga for sharing dyan, mga ganun. Pulit. Plano ko rin kasi ang dalawa lang talaga ang pures ko nga parang tayo talaga na mini-maintain ko ba yung Rohit Lapido Gray nakabili kami ng trayo at saka itong Timberlane Gilmore yung kuan ko yung Yellow Legged Hats ko kasi nabili ko trayo sila parang magkakapatid ba parang na genetic sealing na talaga na so wala akong wala akong choice nag-infuse talaga ako ng sweater infuse ako ng sweater para medyo ma-diverse yung genes nila ba para mabuhay na ba. Pero binalik ko uli sa Yellow Legged Hats. So, ano na, mga pamangkin or lolo to apo na? Kasi pag direkta mo kasi napansin ko, pag direkta mo balik sa mama, parang inbreed pa rin ba, no? Ang mortality talaga. So ang ginawa ko, nag-infuse ako, isang beses lang. Then, binalik ko sa mama, yung anak niya, binalik ko sa lalaki, sa original broodcock, yung mga produkto nila, ibalik ko sa inahin na naman, parang nagsigsag ako ba, para hindi sila masobrahan sa pagka-inbreed. Then, mga normal talaga yung mga behaviors nila, walang So, abnormality. kumusta naman ang resulta? Maganda ang resulta, napaganda ko talaga. Original parents, yung anak, Ayong dalawang original parents, lalaki at saka babae. Yung babae, ayaw yung lalaki, na-cross ko sa sweater. ibang linyada. Ibang linyada. Di yung anak lalaki, binalik ko sa babae. Sa mama. Yung anak nito, balik sa original lalaki. So ang mangyayari, parang Pag nag-pure siya, at the same time, 1878 na ang resulta. yung ito, 78 ito. Then meron akong mga 15, 16 dyan. Pero ito, almost pure talaga, 78 na. So nahulog talaga na pure din kasi 1.8 na lang ang sweater. kasi ang sweater din galing din sa Yellow Legged Hats Tama. Descendants din Kelso, sa Yellow Legged Hats. So hindi naman siya nakakasama kasi parang related din ang Yellow Legged Hats at saka sweater. So ang infusion ko parang na considered as minor infusion lang talaga. Para mo bang binigyan lang natin ng reset. Ito na yung mo, Doki, na 7818. 7818 na ito. Maganda talaga yung kulay. Gwapo, nagitinuod. 7818 na to. Ilang edad na niyo? 2 years old na. Ang iyang body conformation ba? Gwapo kayo. Red eyes din. Red eyes, Kasi Rehoskins din yung ting kasi.
meron na Picture po mga 15, 16 na sa mga anak. 15, 16 na. Oo. So ito, 1.8 Napa-pure ko na sweeter. rin. 1.8 sweeter to. 1.8 sweeter, then 7.8 Irrigate Yung Hats. like the hatch. Oh, maganda na talaga sila. Gwapo guys, oh. Ah, Ang ganda ng ano niya guys.